mainit na balita ngayong tanghali. Biyahe ng mga barko sa Manila North Harbor fully booked na ngayong araw. Nasa 150,000 mga pasahero inaasahan dadagsa sa PITX ngayong holiday rush. Bulto ng mga biyahero, pinaghahandaan na ng NLEX Management. Mabigat na trapiko sa expressway, asahan na ngayong araw. Malakihang dagdag presyo sa langis, inaasahang ipatutupad sa huling linggo ng 2023. Bilang ng mga Pilipinong mahihirap, bahagyang bumaba sa first quarter ng 2023 ayon sa report ng PSA. At 10th installment ng Wish Date mapapanood na sa December 26. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 22, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posibleng umabot sa 150,000 na mga pasahero ang maitatala ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa holiday rush. Ayon sa PITX, inaasahan dadagsa ang mga uuwi sa probinsya dahil uling araw na ng pasok sa trabaho bago ang holiday celebration. Mula sa PITX, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, paano pinaghahandaan ng PITX itong nasa 150,000 na mga pasahero ngayong holiday rush? Ella, ayon nga sa management ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, mayroon naman silang sapat na mga personnel na nakadeploy dito sa loob ng terminal para maging komportable at umasiste doon sa mga pasahero na dadagsa ngayon ngang holiday rush. Inaasahan na nasa 150,000 yung mga pasaherong dadagsa ngayon dito sa terminal na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong holiday rush. Ngayong araw, December 22, inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang dagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya para magbakasyon. Ngayon kasi ang huling araw ng pasok sa trabaho ng mga empleyado bago ang holiday celebration. Mayroong presensya ng Philippine National Police at Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa loob ng PITX para sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Ayon naman sa PITX, fully booked na ang ilang mga biyahe kasama ang Cagayan de Oro, Pilar, Daet, Sorsogon, Bagamanok, Naga at sa Davao. Kapag mayroong mga pasahero ang walang early booking at matatapat sa mga biyahe na fully booked, maghihintay lang silang maging chance passenger o kaya naman ay maghihintay na dumating ang mga karagdagang bus na ipapadala ng mga bus company. Mayroon naman anilang ide-deploy ng mga personnel ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa loob ng terminal. Mag-i-issue ang mga ito ng special permit para agad na makaalis ang mga karagdagang bus at makabiyahe doon sa mga ruta na fully booked na. Ella, as of 10 a.m., nasa 35,000 na yung naitalang o nasa higit 35,000 na yung naitalang foot traffic dito sa loob ng PITX, yung mga uuwi sa kanilang mga probinsya. At nagpaalala nga yung PITX, no, dahil nga holiday, baka meron sa ating mga kababayan na merong plano na magdala ng mga paputok, ipinagbabawal yan na ipasok dito sa loob ng terminal. At inaasahan natin, Ella, no, meron tayong impormasyon na ngayong oras na to ay mag-i-inspeksyon ang mga opisyal ng Department of Transportation, ng Land Transportation Office, pati ng LTFRB. At inaasahan natin na i-inspeksyonin nila yung mga bus unit para matiyak na ligtas talaga yung magiging biyahe, pati na yung mga konduktor at mga driver ng bus. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Parañaque City. Balik sa'yo, Ella. JP, kanina sinabi mo ay nabanggit mo na bawal din magdala ng mga paputok. Yung bang mga hayop pwede rin ba magdala? Kung halimbawa meron silang alagang aso, pwede ba nilang isakay yun? Ella, pinapayagan naman no, yung mga hayop na maipasok dito sa loob ng terminal at maisakay hanggang dun sa bus kapag
sa mga kababayan nga natin na pauwi ng probinsya. Pero ang patakaran, dapat yung mga alaga nilang hayop ay merong cage. Kasi nga kapag dumumi o umihi ay hindi mapeperwisyo naman yung mga nasa loob ng bus. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Fully booked na ang mga barkong maglalayag sa Manila North Port ngayong araw dahil sa dami ng mga pasahero na nagsimula ng bumiyahe para sa holiday rush. Mula sa Manila North Port, alamin natin ang latest kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, kumusta na ang sitwasyon dyan? Meron bang mga pasahero yung hindi pa nakakabili ng kanilang mga tiket para makasakay ng barko? Ella, sa ngayon, nagsimula ng dumami yung mga tao dito sa Manila North Port Passenger Terminal at nagsimula kagabi pa yan. At kung kukuha ng mga ticket ngayon ay medyo pahirapan na yan, Ella, dahil fully book na yung mga barko ngayong araw. At nakakalat na rin yung mga kawani ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Maritime Police at Port Police dito sa Manila North Port Passenger Terminal para nga sa seguridad ng ating mga kababayan na magtutungo dito para bumiyahe. Sa ngayon ay fully booked na ang mga schedule ng mga barko na aalis dito sa terminal. Kaya sa ating mga kababayan na ibig chance passenger, 50-50 na po ang chance ninyo na makasakay. Mayroong 3 barko na aalis ngayong araw. Kaninang umaga, yung Cebu Cagayan de Oro umalis na ng alas 8 ng umaga. Mamayang alas 2 ng tanghali, aalis naman ang biyahe papuntang Cebu, Osamis. At mamayang alas 9 ng gabi ay biyahe naman ng papuntang Iloilo, Bacolod. Nasa halos 6,000 ng pasahero ang inaasahan magtutungo ngayong araw dito sa Manila North Port Passenger Terminal. Bukas ng isang biyahe lamang ang meron na bukas ng umaga. Ayan ay biyaheng papuntang Palawan. Sa araw naman ng linggo, mayroon pang mga available na slots. Pero sa araw ng Lunes, sa 25, walang biyahe ng barko dito sa Manila North Port. Yung mga nakausap natin kahapon, Ella, na mga na-stranded dito ng ilang araw, nakasakay na sila kaninang umaga papuntang Cebu at Cagayan de Oro. At mamaya inaasahan din na magkakaroon ng inspeksyon dito ang Department of Transportation at ang Philippine Coast Guard para nga matiyak yung security dito sa lugar. Kanina meron din tayong mga nakausap na papuntang Palawan. Nasa 100 sila pero ang nakapag-book lang ay 30 dahil nga punuan na yung book ngayong araw. Kaya yung iba hindi na tumuloy dahil galing pa sila ng Kalinga. Hindi na sila tumuloy. Sa 29 na ang alis nila papunta ng Palawan. So dito na muna sila i-spend yung kalahati ng kanilang holiday sa Kalinga. At yan muna ang latest mula dito sa Manila North Port Passenger Terminal. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagsimula na rin dumagsa ang mga pasahero sa Batangas Port ngayong araw para sa mahabang bakasyon. Pero bago pa ang holiday rush, may ilang mga pasahero na rin ang maagang bumiyahe paalis ng Batangas Port. Mula sa Batangas, may report si Aris Silvestre live. Aris, kumusta naman ang ipinatutupad na seguridad sa Batangas Port? Yes, Ella, mas pinahigpit pa ng PCG Batangas ang pagpapatupad na seguridad dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasahero sa Batangas Port. Mas itinaas ang level ng seguridad at intelligence sa mga port bunsod ng pagdagsa ng mga bakasyonistang umaalis at dumarating sa pantalan upang matiyak na ligtas ang mga pasahero at makararating ng maayos sa kanilang destinasyon. Mamayang alauna, Ella, ng hapon hanggang alas 2 ng hapon, nakatakda mag-inspeksyon ang Coast Guard sa mga pasahero at Batangas Port. Bukod sa dagdag na security personnel, mayroon ding K9 unit na gamit sa security. Mayroon ding help desk na maaaring puntahan ng mga pasahero. Samantala,
halos madoble na ang mga pasaherong nakaalis sa Batangas Port kahapon kumpara noong nakarang taon sa parehong panahon, kung saan umabot sa 21,547 ang mga pasaherong nagtungo sa iba't ibang isla gaya ng Mindoro at Romblon. Sa ngayon, sapat pa naman ang mga barko sa Batangas Port. Paalala naman ng PCG sa mga pasahero, iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal sa pantalan, gaya ng mga matutulis na bagay at mga patalim, gayon din ang mga flammable materials. At yan mo lang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ari Silvestre. Mas mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ngayon sa mga pantalan sa Masbate upang matiyak na magiging ligtas ang mga biyahero, lalo pa ngayon na dagsana ang mga pasahero. Mula sa Masbate City may report si Jerry Galicia live. Jerry, gaano kahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa mga port dyan sa Masbate? Yes, Ella, doon pa lang sa pagpasok ng passenger terminal ay ramdam na ang higpit na seguridad na pinatutupad na makakawin ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Ports Authority o PPA Security doon sa kanilang sa passenger terminal. At gayon din, dumadaan sa mahigpit na inspeksyon ang mga bag o bagahe ng mga passenger o pasahero na dumadaan doon sa passenger terminal papunta doon sa kanilang waiting area. Maging doon sa Ro-Ro vessel ay nakabantay din ang mga kawani ng Philippine Coast Guard para nga yan sa pinatutupad na oplang biyaheng ayos ng DOTR. Sa tayan ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate, mas marami ang umalis sa isla patungo sa iba't ibang destinasyon para sa mahabang bakasyon. Umabot na sa mahigit 18,500 pasahero na ang umalis sa isla ng Masbate kumpara sa mahigit 11,400 pasahero ang dumating. Wala ito na magpatupad ng oplang biyaheng ayos ang Department of Transportation o DOTR itong December 15. Hatid naman ang bilang ng mga pampaserong bus sa Masbate City Port at Mobo Port mula ng payagan ng pamalang palalawigan na makabiyahe na lahat ng pampaserong bus papasok at palabas ng isla noong nakaraang buwan ng Nobyembre. Samantala, mahigpit naman ang pinatutupad na seguridad ng PCG Masbate at Maritime Police sa pantalan ng Masbate City. Nakabantay sa papasok ng passenger terminal ang mga kawani ng PCG at Maritime sa nilagay na help desk. Hindi naman pinababayaan ng Philippine Ports Authority o PPA Security ang bawat bagahe ng mga pasahero na hindi dumaan sa inspeksyon. Iniisa-isa ng mga PPA personnel sa random checking ang bawat bag ng mga pasahero na pumapasok at gumagamit ng passenger terminal. Naka-standby din ang mga kawani ng PCG sa mga Ro-Ro vessel bago umalis at tinitiyak ang bilang ng mga pasahero na nakalista sa manifesto upang maiwasan ang overloading na maging pagmula ng disgrasya sa karagatan. Gamit din ng K9 unit ang PCG sa routinary inspection sa mga bagahe at masasakyan sinasakay sa mga roll-on roll-off vessel. May help desk din ang Provincial Social Welfare and Development o PSWDO upang bantayan ang mga kaso ng human trafficking sa isla. Ngayong holiday season kasi ay sinasamantala ng mga recruiter na manghikayat ng mga minor de edad na magtatrabaho sa ibang lugar gaya ng Manila at Bulacan. Ayon pa sa PCG, 5 araw ng mataas ang bilang ng mga pasahero na umaalis at dumadating sa pantalan at inaasahang hanggang weekend ay may mga pasahero pa din na bibiyahe sa mga pantalan. Magtatagal ang oplang biyaheng ayos ng DOTR hanggang January 3 sa susunod na taong 2024. Ng balita mula dito sa Masbate, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Tiniyak ng Manila International Airport Authority na handa na ito sa inaasahan dagsa ng mga biyahero bago ang long holiday. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa isang taxi na naningil ng libo-libong piso bilang pamasahe sa paliparan. Narito ang report ni Harleen Delgado. Papalo sa 145,000 ang bilang ng mga pasaherong inaasahang dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong araw at bukas, December 23. Ayon kay Manila International Airport Authority o MIAA Officer in Charge Brian Ko, mas mataas ng 10 hanggang 15% ang bilang ng mga pasahero ngayon kumpara noong nakaraang taon at inaasahang malalampasan pa nito ang pre-pandemic levels.
We are always above our daily capacity. We are doing 45 million passengers per year, and we're just at designed for 32 million. But given the past few months, even though we're processing around 130,000 passengers per day, and we're able to achieve 80% on-time performance. So even with that, of course, the capacity issue, nagagawa naman po natin ng paraan para ma-accommodate itong mga pasahero natin that are coming in and out of Manila. Tiniyak naman ni Ko na patuloy ang pagpapabuti sa operasyon ng NAIA upang maiwasan ang mga aberya at mapabuti ang pananatili ng mga pasahero sa paliparan. We're in the middle of a rehabilitation program, especially of the air conditioning systems of Terminal 3. So ongoing yun, of course, since we procured that this year, hindi naman lahat matatapos before December. So a lot of the systems have been installed already. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa mga posibleng sangkot sa taxi na nanaganang pamasahe sa NAIA. Inaasahan niya na mailalabas ang resulta sa susunod na linggo. Tiniyak naman ng pamunuan ng MIAA na pananagutin ang mga responsable sa insidente. Although may mga persons of interest naman na tayo as reported by our security unit, kasi we do have the CCTVs available, so may mga nakita na tayo doon. So we're doing an investigation so that we can get to the bottom of this, but at the same time, we're trying to intensify our efforts in terms of information dissemination, especially to our passengers, let's say foreigners, for them to transact with the accredited taxi providers or transport providers instead of mapunta dyan sa mga illicit operations natin. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Tumaas ng mahigit 23% ang overall na bentahan ng mga sasakyan ngayong taon sa Pilipinas. Base sa report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association Incorporated, umabot sa 390,654 units na sasakyan ang naibenta mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Mas mataas ito ng mahigit 75,000 units kumpara sa auto sales sa kaparehong panahon noong 2022. Kumpiyansa naman ang CAMPI na malalagpasan ng automotive industry ang pre-pandemic sales ngayong taon. Inaasahan na magpapatupad ng malakihan taas presyo ang mga kumpanya ng langis sa huling linggo ng 2023. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring tumaas ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina, habang nasa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas sa presyo ng langis ay bunsod ng pag-iwas ng mga oil company at tanker owners sa may Red Sea dahil sa banta ng mga rebeldeng grupo sa karagatan. Magsisimula na muling bumiyahe ang Philippine National Railway sa rutang Naga-Legazpi sa December 27. 4 na biyahe ang tatakbo sa higit 100 kilometrong haba ng riles mula Naga City, Camarines Sur hanggang sa Legazpi City, Albay at pabalik. Kaakibat nito ang pagbubukas ng 3 istasyon sa naturang ruta, Travesia, Daraga at Legazpi. Magsisimula ang pamasahe sa 15 na pesos para sa unang istasyon at aabot sa 155 pesos hanggang sa huling istasyon ng tren. Pinatawan ng 30 araw na suspensyon ng National Telecommunications Commission o NTC ang Suara Zag Media Corporation na mas kilala sa business name nito na Sunshine Media Network International o SMNI. Kasabay ito na show cause order kung saan pinagpapaliwanag ang SMNI sa loob ng 14 na araw sa mga alegasyon ng paglabag sa prangkisa nito batay sa resolusyon ng mababang kapulungan ng Kongreso. Isa na rito ang pagbabago umano sa ownership o pagmamay-ari ng SMNI nang walang pahintulot ng Kongreso. Itinakda ng NTC sa January 4 ang pagdinig kaugnay ng inilabas na suspension order. Una namang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB
ang dalawang programa ng SMNI dahil sa mga alegasyon din ng paglabag, bagay na itinanggi naman ng istasyon. Fully booked na ang mga hotel at transient houses sa Baguio City ilang araw bago ang December 25. Samantala, bukod sa mga kilalang pasyalan, patok din sa mga turista ang night market sa Baguio City. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, para doon sa mga gusto pa rin humabol na mamasyal dyan sa Baguio City, advisable pa rin ba ang magpunta dyan? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon sa pamunuan ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, sadyang mahirap nang makahanap ng mga available rooms sa mga hotels kapag ngayon pa lang magpapareserve ng rooms. Ang ibang mga turista ang ginagawa kapag walang matutuluyan ay back-to-back ang ginagawa or balikan lang. Hindi na sila mag-overnight dito sa Baguio, lalo na at bawal maglagay o magtayo ng tent sa Burnham Park o mga pasyalan sa mga walang matutuluyan. Ang iba naman, ang ginagawa natutulog na lang sa kani-kanilang sasakyan. Sa mga kalendaryo ng mga transient owners, makikitang halos lahat ay naka-reserve na para sa mga bisitang aakyat ng Baguio para sa December 25 hanggang sa bagong taon. Ayon sa pamunuan ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, sadyang mahirap nang makahanap ng mga available rooms sa mga hotel kapag ngayon pa lang magpapareserve ng rooms. Ang mga hotel owners sa Baguio nagtutulungan. Kapag fully booked na sila ay ini-endorso nila ang mga hotels na may vacancies pa. Para naman sa mga nagtitipid o naghihigpit ng sinturon ngayong holiday season na naghahanap ng matutuluyan sa Baguio, may mga transient houses din sa lungsod. Ang problema, punuan na rin ang mga transient houses sa syudad. Kaya ang ilang turista umaasa sa ilang ahente na nag-aalok ng transient house upang makaiwas sa accommodation scams. Ayon sa HRAB, inaasang mas mataas ang bilang ng mga turista ngayong holiday season kumpara sa mga nagdaang taon. Mula kasi sa 70 to 75% occupancy rate sa mga nagdaang taon, pumalo na sa 90 to 95% ang occupancy rate ngayong taon. Ang mataas na occupancy rate days ang December 25 to 25 ng buwan at ang December 30 to 31. Samantala, kahit maulan kagabi sa Baguio City, dinagsa pa rin ng mga turista ang night market ng lungsod kung saan makakabili ka ng iba't ibang mga kagamitan gaya ng mga damit, sapatos at iba pa sa murang halaga. Ito po, medyo inulan. Ito kasi yung lugar na parang pupuntahan mo talaga every Christmas to unwind before going back to Manila. Medyo okay naman. So far, marami naman tao ngayon. Kasi ito yung days na kasagsagan until 24. Pero hopefully, wag naman sanang umulan ng tuluyan, umuulan. Ella, mamayang hapon ay inaasahan natin na magiging masikip na ang daloy ng trapiko dito sa Baguio City dahil nga sa pag-akyat ng mga magbabakasyon dito sa City of Pines. Kaya naman yung ating mga kababayan ay magbaon pa rin sila ng pasensya dahil nga talagang masikip ang daloy ng trapiko dito sa Baguio at huwag nilang kakalimutang magdala ng jacket dahil malamig na dito sa Baguio City. At yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Inaasahan na makararanas ngayon ng mabigat na trapiko sa North Luzon Expressway dahil sa bulto ng mga biyahero na patungo sa mga probinsya sa Central at Northern Luzon. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ngayon ang traffic situation dyan sa NLEX? Yes, particular dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa mga papuntang norte ay ramdam nga ang pagsikip ng trapiko. Lalo na itong Balintawak Toll Plaza kung saan nga ay naiipon ang napakaraming mga sasakyan. Simula pa kahapon ay naranasan na ang mabagal na usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng North Luzon Expressways panorte, partikular sa Balintawak northbound area.
Dahil dito, nag-deploy na ang NLEX management ng mga NLEX security at karagdagang patrol personnel na nasa 1,000 na mga tauhan na nakadeploy sa holiday rush na nagsimula pa nga ito kahapon. December 15 pa pinatigil ang mga road repairs sa NLEX dahil sa inaasang heavy traffic hanggang sa January 2 ng tanghali. Maigpit din ang pagbabantay sa mga checkpoints sa Harbor Link area ng Mikawayan, Bukawe, Candaba, San Simon, Bayadak, San Fernando, Daum at Mabalacat Ramp. May pre-towing naman na nakalaan ang NLEX management para sa mga Class 1 vehicles sa mga masisiraan ng sakyan. Mula December 22 nga kahapon, ito sinimula ng alas 6 ng umaga at tatagal ng December 27 ng alas 6 pa rin ng umaga. Kasunod nito ay sa December 30 naman hanggang January 2 sa kapareho pa ring oras ay may libreng pre-towing sa Class 1. May mga live streaming naman ang NLEX para malaman ang lagay ng trapiko 24 hours. At samantala lahat naman ng mga toll plaza ay nagpapatupad na nga ng 100% RFID lanes pero may mga designated area na nakalaan ng NLEX management sa mga magpapa-install ng RFID at magpapaload. Malapit lang ito sa mga toll plaza sa mga customer service area, partikular ay makikita ito sa lugar ng Balintawak. Sa ngayon nga ay kung mapapansin natin, bulto o puno ang mga sakyan dito kahit na yung mga RFID lane ay may mga pila pa rin pero itong mga cash lane, itong RFID kumbaga transaction na cash lane, ito yung nagiging problema rito, yung itong tatlo sa Balintawak at hindi bababa sa nasa 50 na mga sasakyan ang nakapila sa 3 lanes kung saan nga marami ang mga nagpapa-install o nagpapakabit ng RFID at naglo-load. Pero sa mga naglo-load, pwede naman ditong pumunta sa customer service ng NLEX Balintawak sa mga nais magpa-load. Libre lang naman ito at may bayad ng load na 500 pesos pero libre yung pagpapakabit ng RFID stickers. At sa ngayon nga ay tuloy-tuloy itong pagmumonitor ng NLEX management at posibleng tumagal ang mabigat na trapiko hanggang mamayang gabi dahil nga sa mga papawi panorte para sa mga kababayan nating magbabakasyon. At yan mo latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Nagbabala ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies sa mga ahensya at establishmento na pinagsusuot ng costume ang mga naka-duty na security guards. Ayon pa sa PNP SOSYA, hindi rin dapat pinapagawa ng ibang trabaho ang mga ito liban sa pagbabantay ng seguridad. Narito ang report ni Lea Ilagan. Manatiling profesional. Ito ang nilalaman ng inilabas na Memorandum Advisory ng Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSYA para ipaalala sa mga security agency at security guards ang kani-kanilang trabaho at responsibilidad. Busod ito ng obserbasyon na may ilang mga gwardya ang nagiging parking attendants, utility workers at service crew. Ayon kay SOSYA Director, Police Brigadier General Gregory Bognalbal, dapat nakatutok lamang ang mga ito sa kanilang trabaho na magbantay. So doon sa code of conduct nila, pinagbabawal yung magtrabaho sila maliban doon sa kanilang specific function. Basic ang function nila is to patrol the specific areas, to report all unusual incidents and events, control the entry and exits of ng mga bisita nila. Lubhatin aniyang delikado kung aalis ang mga ito sa kanilang binabantayang pwesto. Yung mga guards kasi doon sa kanilang areas, may designated areas yan. So that they will be the one to control hindi lang maliban sa traffic but also other potential na mga krimen na pwedeng mangyari. Sinabi pa ni General Bognalbal, bawal ding pagsuotin ng costume ang mga gwardya dahil posibleng gayahin ito ng mga kriminal. Very clear yan sa guidelines that they must be in proper uniform. Pag sinabing proper uniform, yan po yung standard uniform ng isang gwardya. Nothing more, nothing less. Sa ilalim ng private security agency law, sino mang gwardya na mahuhuling hindi nakasuot ng tamang uniforme habang naka-duty ay maaaring magmulta ng 500 hanggang 1,000 piso. At maaari din silang matanggalan ng lisensya maging ang security agency kapag napatunayan na lumabag sa mga panuntunan. Leia
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga online shopper na i-report sa mga otoridad sakaling mabiktima ng mga scammer. Ayon sa DICT, ito ay upang matrack, maparusahan at maiwasan na muling makapangbiktima ang mga ito. Maaari itong i-report sa Hotline 1326 ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang bawat report na matatanggap ng mga personnel sa hotline ay idodokumento at makikipag-ugnayan sa service provider upang ma-block ang page o account ng scammer. Paalala ng DICT sa publiko, ugaliin ang pagpapalit ng password sa mga account at huwag basta i-click ang mga kaduda-dudang link upang maiwasan na mabiktima ng scam. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa pagkain ngayong kaliwat kanan ang selebrasyon dahil sa holiday season. Paalala ng DOH sa ating mga kababayan, iwasan ang sobrang pagkain upang maiwasan ang masamang epekto nito sa ating mga kalusugan. Payo ng DOH, iwasan ang pagkain ng matatamis, maalat at mamantikang mga pagkain. Gayon din ang pag-inom ng alak. Dagdag pa ng DOH, kung maaari ay magsuot ng face mask sa mga gathering upang maiwasan ang posibleng hawaan ng sakit. Sa iba pang balita, pinangunahan kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Binigyan diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng AFP sa mga hamong kinakaharap ng bansa, tulad na lamang ng issue sa West Philippine Sea. Narito ang ulat ni Nel Maribuhok. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga insidente ng harassment ng Chinese Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Isa nga sa mga ito ay ang naranasan mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Sa gitna nito, tiniyak ng Pangulo na hindi niya palalagpasin ang nangyari at patuloy na igigiit ang karapatan ng bansa sa teritoryo. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. Sa ika-88 anibersaryo ng AFP kahapon, pinuri ni PBBM ang profesional na pagtugon ng militar sa sitwasyon. Kasunod nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuportahan ng AFP sa mga programa nito at sa modernisasyon. Iniutos rin ng Commander-in-Chief ang patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa ibang mga bansa. Ayon naman sa AFP Chief of Staff, pinaigting na nila ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Simultaneously, we have strengthened our territorial defense operations by heightening our presence in our key maritime domain and intensifying our maritime security operations as a response to the increasing challenges to our sovereignty and territorial integrity. Samantala, inanunsyo naman ng Pangulo ang kanyang pag-aproba sa increase para sa tinatanggap na monthly gratuity pay ng Medal of Valor awardees. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magpapatuloy ang Philippine National Police o PNP at ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang opensiba laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Ito ay bilang paghahanda na rin sa nalalapit na ika-55 anibersaryo ng komunistang grupo sa December 26. Ayon kay PNP-PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala silang ipatutupad na suspension of police operation o SOPO, gaya ng naging pahayag ng AFP na hindi sila magpapatupad ng suspension of military operations o SOMO.
Noon lamang December 17, nagkasagupa ang tropa ng militar at NPA sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas na nagresulta sa pagkasawi ng isang sundalo at ikinasugat ng 3 iba pa habang 6 naman ang nasawi sa panig ng mga rebelde. We will not lower our guards. Alam po natin na magkakaroon nga po at magse-celebrate sila ng anniversary itong December 26, yung CPP-NPA. So, hindi po tayo kukumpiyansa. Lalong-lalo na po yung deployment natin doon sa mga police station na malalayo, na vulnerable po sa enemy attacks, ay nagdagdag po tayo ng puwersa doon, particularly coming doon sa ating mga maneuver forces, sa ating mga SAP troopers, ay dineploy po natin dyan sa mga vulnerable police station. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na patunay na ang pagiging traidor ng Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, New People's Army o CPP-NPA-NDF ang pagkasawi ng isang sundalo sa engkwentro sa mga rebeldeng komunista. Ayon sa Vice Presidente, hindi na dapat magpaloko sa mga teroristang sa matagal ng panahon ay naging hadlang sa pagkakaroon ng mapayapa at maunlad na mga komunidad sa bansa. At para sa detalye, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang pahayag ni VP Sara dito sa pagkasawi ng isang sundalo matapos ang engkwentro sa mga rebeldeng komunista? Ella, nagbabala si Vice President Sara Duterte na marami pang sundalo ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala ang pagiging traidor ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Dagdag pa nito, marami ring mga kabataan ang mapapariwara ang buhay kung magiging biktima at mahihikayat ng mga rebeldeng komunista. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng pagkasawi ni Sergeant Jernel Ramiliano na sa isang engkwentro sa mga rebeldeng NPA sa Balayan, Batangas, kamakailan. Marami pang Sergeant Ramiliano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Batay din sa Vice Presidente, walang mabuting layunin ang mga rebeldeng komunista. Una na itong umapela kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ikonsidera ang planong pagkakaroon muli ng usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA-NDF. Naninindigan si VP Duterte, traidor ang mga ito. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Giit pa nito, hindi dapat magpaloko sa CPP, NPA, NDF na sa matagal na ngang panahon ay naging hadlang upang makamit natin ang pagmatagalang kapayapaan at pag-unlad ng mga komunidad. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong mga mahihirap sa unang quarter ng taong 2023, kumpara ito sa naitala noong taong 2021. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok, live. Nel, batay sa report ng PSA, ilan ba ang ibinaba ng bilang ng mga Pilipinong mahihirap? Yes, Ella, kung ikukumpara ang datos sa unang semester ng taon 2021 at taon 2023, bahagyang bumaba ang poverty incidence sa 22.4% kumpara sa 23.7% noong taon 2021. Katumbas ito ng 25.24 million na mga Pilipino sa unang semester ng 2023 at 26.14 million sa taon 2021. Ito ang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ibig sabihin, 164 sa bawat 1,000 pamilya ay matuturing na mahirap noong unang 6 na buwan ng taong 2023. Target ng Marcos administration na mapababa sa single digit o 9% ang poverty rate bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Nel Maribuhok. Labing-apat na tao ang patay at mahigit sa 20 ang sugatan sa pamamaril sa Charles University sa Prague, Czech Republic kahapon ng Huwebes, December 21. Ito ang itinuturing na pinakamatinding pag-atake sa kasaysayan ng bansa. Batay sa pulisya, patay rin ang 24 na taong gulang na gunman. Naging estudyante sa Faculty of Arts ng University ang gunman. Hindi pa tukoy ang motibo ng gunman, subalit natagpuang wala ng buhay ang ama nito araw din ng Huwebes. Sa pahayag naman ng Philippine Embassy sa Prague, ligtas ang lahat ng 6 na Filipino students sa Charles University. Patuloy din ang ginagawang monitoring sa sitwasyon sa universidad. Apektado na ang world trade dahil sa mga pag-atake ng Houthi group ng Yemen sa mga vessel na naglalayag sa Red Sea. Batay sa Germany Shipping Company na Hapag-Lloyd at OOCL naman ang Hong Kong, iiwasan na nila ang Red Sea dahil sa karahasan na apektuhan ang pagdaloy ng mga barko sa Suez Canal kung saan nangyayari ang 12% ng world trade. Pinakamahalagang lugar ito para sa paggalaw ng mga kalakal sa pagitan ng Asia at Europe. Nagbabala naman ang Global Logistics Executives na oras na magbago ng ruta ang mga barko, maapektuhan ang global supply chains. Nagbabala si North Korean leader Kim Jong-un na hindi ito magdadalawang isip na maglunsad ng nuclear attack kung may provokasyon ng nuke. Ginawa nito ang babala kasunod ng pagpupulong sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos sa Washington noong nakalipas na linggo. Dito tinalakay ang pagkakaroon ng nuclear deterrence kung magkakaroon ng conflict sa North. Kasunod ng warning ni Kim, agad namang naglabas ng pahayag ang Washington, Seoul at Tokyo. Nanawagan ito sa Pyongyang na ihinto ang pagsasagawa ng anumang provocations at tanggapin ang panawagang pagkakaroon ng mahalagang dialogo ng walang preconditions. Isang panibagong kwento ang kukurot sa ating mga puso sa ika-10 yugto ng Wish Date Concert. Kilalanin ang mga bibida sa istorya at mga OPM artists na mga harana sa mga wisher sa seryeng ito. Ang detalye sa ulat ni Gladys Toadi. It is said that what is essential is invisible to the eye. What we see sometimes is not real. Can true love be seen? Sa nakaraang Wish Date na more, natunghayan ng mga wisher ang istorya ng pag-ibig at pagkakaibigan. At ngayong December 26, 2023, isang panibagong kwento ang ating mapapanood sa ika-10 installment ng Wish Date Concert na pinamagatang Invisible. Sa pagkakataong ito, matutunghayan ang pag-arte ng seasoned actress na si Daria Ramirez. Nararamdaman ko kasi malapit na pumanaw. Kasama din sa mga bibida sina E.A. Guzman, Chris Abaya, Kate Iano. Ako, di ako confused. Sigurado ako. Hindi na mapagkakatiwalaan. At Good Morning Kuya host, Ira Mariano. Promise me, you'll not fall for anyone here sa tahanan. Dahil ang Wish Date Concert ay hindi lang isang short film, tampok din ang ilang OPM artist na magbibigay buhay sa ilang awitin. Kabilang sa mga manghaharana, ang digital queen na si Gigi Delana kasama ang Gigi Vibes. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Legendary pop and R&B band South Border. Singer-songwriter at former Up Darmandaw lead vocalist, Army Milyare.
Ipaupaya lang bato sa hangin. And singer-songwriters Esay Benanyo at Piniel. Walking down the road, feels like I've lost myself. Lahat ng ito ay matutunghayan ngayong Martes, December 26, 2023 sa Smart Araneta Coliseum. Ang 10th installment ng Wish Date ay binuo sa pagtutulungan ng Wish 1075 at KDR Music House. Make your holidays meaningful and unforgettable with Wish Date Invisible. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagdiwang kahapon ng Members Church of God International o MCGI ang Fiesta ng Diyos na isinagawa sa Apalit, Pampanga. Bahagi ng pagdiriwang ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal, libreng groceries at tulong pangkabuhayan sa mahihirap. Narito ang report ni Nestor Torres. Umuwing may baon na gamot at libreng check-up at mga grocery at nabusog pa sa mga pagkain ang mga bisita at mga kapatid sa Members Church of God International sa pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos sa Apalit, Pampanga. Muling naiparamdam ng Members Church of God International sa mga kapatid at maging sa mga bisita ang pag-ibig at pagkaawang gawa sa araw ng selebrasyon ng Grand Fiesta ng Diyos. Mula umaga hanggang hapon, nagatid na ng kasiyahan at iba't ibang public service ang MCGI. Kabilang dito ang pre-medical mission kung saan nasa 1,500 ang nakapag-avail ng libreng check-up at gamot. Isa sa mga beneficiary ang 73 anyos na si Lola Josefina na may sakit sa puso at may hypertension. Salamat ako ng marami. Nagpa-check up ako. Yun, binigyan ako ng gamot. Pina-check up. Lahat ng bawal. Sinabi sa akin na huwag kainin, gano'n. May pagkain na binigay sa akin. Ito pa. Diyan sa Fiesta ng Diyos. Ay ko lang naranasan ng ganito. Wala kami sa kami mamatay. Hindi ko kami mamatay nito. Nakalaking bagay sa akin itong nangyari dito. Salamat sa Diyos. Mahigit 4,000 naman ang nakapag-uwi ng libreng groceries mula sa MCGI Pre-Store. Kabilang na dito ang mga nagmula pa sa malayong sitio sa Tarlac. Masaya po kami na galing kahit na po na malayo po kami pinanggalingan, naalis po yung pagod namin dahil sa sobrang saya ng ating Pestang Diyos. Pag-uwi pa po namin ngayon sa aming pamamahay na mayroon pa po kaming dala, malaki po namin pasasalamat ng Pinsang Kuto. Lalong-lalo na sa Panginoon nating Diyos. Dahil po binigyan po kami ng pagbiyaya na uuwi po namin sa aming pamamahay po sa Bamban. Aabot naman sa 5 ang nabigyan ng tulong na pangkabuhayan na kinabibilangan ng mga driver ng motorsiklo at mananahi. May alok ding serbisyo ang ilang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Pag-ibig Fund, PhilHealth at SSS.
Maghapon namang pinilahan ang libreng pagkain at delicacies na mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa, gaya ng lechon, buko pay ng Laguna at kaping barako ng Batangas. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Kuya Daniel Rason na mahalagang magtaglay ang mga kapatid sa MCGI ng pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa-tao nang walang pagtatangi. Ang ating Brethren Day ay isang pagkakataon na i-apply natin yung ugali na itinuturo sa atin bilang mga Kristiyano. Ugali ng paglingap, pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakita ng pag-ibig, yung sinasabi po na kung iibig lang tayo sa umiibig sa atin. Alam nyo ang isang bagay na nakapaloob doon sa 5:46 ng Mateo, kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gaanwi ka gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Yung iibigin mo, yung umiibig lang sa'yo, doesn't make any difference doon sa ginagawa noong mga hindi naman talaga nakakaalam ng katwiran ng Diyos. Dahil yung aral ng Diyos, ang kanyang itinuturo, kahit yung hindi umiibig sa'yo, iibigin mo. Ngayon, ano ang mas malaking pananaw na dapat nating makita? Sa ganito pong pagsasama-sama, nandyan ang mga kapatid, nandyan ang mga hindi kapatid. Ang pagpapakita ng pag-ibig, hindi lang yung kung sino lang yung kakilala mo, kung sino lang yung iyong mga katsokaran, o kaya kung sino lang yung hindi po. Ang pag-ibig, ang sabi sa Biblia, unang-una, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ang isang bagay na tinuturo sa atin, hindi lang naman ang iibigin natin na yung ating mga kapatid. Kahit nga kaaway, pinaiibig. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 5 na nagsasabi, "Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!